Ika-13 kabanata. Nagsugo ng 12 espiya sa Kanaan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo." Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya't mula sa ilang ng paraan, isinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. Mula sa lipi ni Ruben, na ang pinuno ay si Samua na anak ni Zakur. Sa lipi ni Simeon, ang pinuno ay si Safat na anak ni Hori. Sa lipi ni Juda, ang pinuno ay si Caleb na anak ni Hefun. Sa lipi ni Isakar, ang pinuno ay si Igal na anak ni Jose. Sa lipi ni Ephraim, ang pinuno ay si Osias na anak ni Nun. Sa lipi ni Benjamin, ang pinuno ay si Palti na anak ni Raphu. Sa lipi ni Zebulun, ang pinuno ay si Gadiel na anak ni Sodi. Sa lipi ni Manases, si Gadi na anak ni Susi ang pinuno. Sa lipi ni Dan, ang pinuno ay si Amiel na anak ni Gemali. Mula sa lipi ni Asher, ang pinuno ay si Setur na anak ni Mikael. Sa lipi ni Neftali, na ang pinuno ay si Nahabi na anak ni Bapsi. At mula sa lipi ni Gad, na ang pinuno ay si Guel na anak ni Maki. Sila ang isinugo ni Moises upang mag-iispiya sa Kanaan. Si Oseas na anak ni Nun ay tinawag niyang Josue. Bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbilinan ni Moises. Sa Negeb kayo dumaan, saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tingnan ninyo kung malalakas o mahihina ang mga tao roon. Kung marami o kakaunti, tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa. At kung may matitibay na muog o wala ang mga bayang tinitirhan ng mga tao roon. Tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi. At kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyo ang inyong loob at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng paghinog ng ubas. Pagdating sa Kanaan, tiningnan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, sa malapit sa pasong Hamat. Umahon sila ng Negeb at nakarating ng Hebron at doon natagpuan nila ang mga angkan ni Ahiman, Sesai at Talmai. Ang mga ito'y mula sa lahi ni Anak. Ang Hebron ay 7 taon ng lunsod bago ang Zoan sa Egipto. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng 1 buwig ng ubas na pinasan ng 2 tao. Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. Ang lugar niya iyon ay tinawag nilang Eskol dahil sa malaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran, sakop ng Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, "Pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lunsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekita ang Negeb. Ang kaburulan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay, dagat at sa tabi ng ilog Jordan." Subalit, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, "Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin." Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, "Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila." Ito ang sinabi nila, "Malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ng mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila." Ika-14 na kabanata. Naghimagsik kay Yahweh ang Israel. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, "Mabuti pang mamatay na tayo sa Egipto o kaya'y sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Egipto." At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa
na nakikita ng buong bayan. Dahil sa hinagpis, pinunit ni na Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tininang namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya, huwag kayong matakot. Ngunit, binantaang babatuhin ng taong bayan sina Joshua at Caleb. Kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tepanan. Nanalangin si Moises para sa bayan. Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantala nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila? Padadalhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana, at ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila. Sumagot si Moises, malalaman ng mga Egyptyo ang gagawin ninyong iyan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Egypto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapang nagpapakita sa Israel at ang bayang ito'y inyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na, nilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Kaya nga, isinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo noong una. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit, hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Egypto, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila, ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay, ay nalulukuban ng aking kaluwalhatian ang buong mundo. Isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Kaya bukas, magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. Lumigid kayo sa ilang sapagkat ang mga Amoreo at Kananeo ay nasa kapatagan. Ang parusa sa Israel. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census, sa makatuwid, ay iyong mula sa 20 taon pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko, maliban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Joshua na anak ni Nun. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 araw na pinagmanmanan ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Namatay ang 10 masamang espiya at ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel ay nilipol ni Yahweh sa pamamagitan ng salot. Ngunit hindi namatay si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh. Nalupig ang Israel sa Horma. Lahat ng bilin ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita at sila'y nag-iyakan.
Kinaumagahan, nagpunta sila sa ibabaw ng burol. Sinabi nila, "Papunta na kami sa lupaing sinasabi ni Yahweh. Tinatanggap namin kaming nagkasala." Ngunit sinabi ni Moises, "Bakit ninyo sinusuway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtatagumpay ang ginagawa ninyong iyan? Huwag na kayong tumuloy. Kapag tumaloy kayo, malulupig kayo ng inyong mga kaaway sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh. Ang mga Amalekita at Kananeo ay naroon sa pupuntahan ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maaasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya'y itinakwil na ninyo." Ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala sa kanila ang kaba ng tipan at hindi nila kasama si Moises. Sinalakay nga sila ng mga Amalekita at mga Kananeo na naninirahan sa kaburulan. Tinalo sila ng mga ito at tinugi sila hanggang sa Horma.